Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Bilang isang senior IT instructor mula sa DX Labs, pag-uusapan natin ngayon ang isang sobrang critical na usapin, yung threat protection and intelligence sa loob ng Microsoft 365. Kasi isipin nyo, habang parami ang mga kumpanyang lumilipat sa cloud, lumalawak din yung kanilang attack surface. So paano nga ba natin ito poprotektahan? Well, ang sagot dyan, kailangan natin ng isang integrated security solution. Alam nyo, ang isang malinaw na katotohanan ngayon ay threats are everywhere at hindi na to yung simpleng malware or spam lang na nakasanayan natin na ang mga attackers ngayon sobrang advanced na. Gumagamit na sila ng mga techniques tulad ng phishing, business email compromise, pagnanakaw ng credentials, at saka yung tinatawag na lateral movement para lang makapasok sa isang organization. So anong ibig sabihin nito? Mas sophisticated na sila, kaya dapat syempre mas maging handa rin tayo. So yan yung challenge, 'di ba? Ang malaking tanong ngayon, paano natin didepensahan ang ating organization laban sa mga ganitong klasing atake? Dito na ngayon papasok ang halaga ng Microsoft 365. At gusto kong linawin to ha, hindi lang to basta collection ng mga hiwa-hiwalay na tools. Ito ay isang integrated suite. Ibig sabihin, sabay-sabay silang gumagana para magbigay sa atin ng isang modernong depensa. Okay, so simulan na nating himayin to. Ang sentro ng ating depensa, yan ang Microsoft Defender XDR. Para mas madali nating maintindihan, isipin niyo ito bilang inyong main command center. O kaya, yung mga pangunahing gate ng inyong digital fortress. Siya ang nag-orchestrate ng lahat ng security operations sa buong environment nyo. So, ano ba yung pinakamalaking bentahe ng Defender XDR? Well, yung kakayahan nitong pag-uugnayin lahat. Tingnan niyo tong flow na to. Kumukuha siya ng signals mula sa iba't ibang domains, sa emails, sa endpoints natin like laptops at mobile devices, sa identities ng ating mga users, at syempre sa mga cloud apps. Tapos, pinagsasama-sama niya lahat ng informasyon na yan para i-correlate at mabuo yung buong kwento ng isang atake. At bakit ito sobrang mahalaga? Simple lang, dahil dito hindi lang natin nakikita yung isang isolated na malware, kundi yung buong attack chain mula sa unang phishing email hanggang sa huling attempt na magnakaw ng data. So paano niya tayo pinuprotektahan? May 4 siyang pangunahing ginagawa. Una, detects threats para mas spot agad kung may posibleng panganib. Pangalawa, prevent breaches para harangin sila bago pa man makapasok. Yan yung pre-breach defense natin. Pero minsan may nakakalusot pa rin, 'di ba? So dyan papasok yung pangatlo at pangapat. Investigate incidents at respond to attacks. Ito naman yung bumubuo sa post-breach capabilities niya. So kita nyo, kumpleto yung cycle ng proteksyon from prevention all the way to response. Okay, ngayon buksan natin yung fortress at kilalanin natin yung mga specialist guards sa loob. Ito yung mga core components ng Defender Suite kung saan bawat isa may sariling spesyalisasyon sa pagbabantay ng iba't ibang area. Okay, unahin natin tong si Defender for Office 365. Siya yung ating mailroom inspector. Ang trabaho niya, protektahan ang communication and collaboration tools natin. Lahat yan, Exchange, Teams, SharePoint. Siya yung humaharang sa phishing, sa business email compromise o BEC at sa malware. Halimbawa, isipin nyo, may isang empleyado na nakatanggap ng email. Sa loob, may link na mukhang legit pero papunta pala sa isang peking sign-in page. Bago pa man maklik ng user yun, si Defender for Office 365 i-detect at ibablock na niya yan. Ganun siya ka-epektibo. Susunod naman si Defender for Endpoint. Ito yung patrol guard para sa lahat ng devices natin. Ang galing dito ay yung Endpoint Detection and Response o EDR capabilities niya. Sa madaling salita, hindi lang niya nakikita yung problema, kaya niyang umaksyon automatically. For example, paano kung may isang laptop na na-infect ng ransomware? Naku, delikado yan, di ba? Pero kayang-kaya itong i-detect ni Defender for Endpoint. Agad-agad, i-isolate niya yung device mula sa network para hindi na kumalat at sisimulan na niya yung automated remediation. Grabe, di ba? Napakalaking tulong niyan para makontain yung damage. Punta naman tayo sa ating Internal Affairs Detective, si Defender for Identity. Saan siya nakatutok? Sa mga on-premises Active Directory signals. Diyan niya hinahanap yung mga identity-based threats. So, kunwari, may magnanakaw ng credentials ng isang user at sinubukan nilang gamitin yon para gumalaw sa log ng network, yung technique na tinatawag na lateral movement, boom! Mag-a-alert agad si Defender for Identity sa mga admin. Nahuli sila sa akto. At ang pang-apat nating guard, si Defender for Cloud Apps, ang ating supply chain manager.
Anong ginagawa niya? Well, binibigyan kanya ng visibility at control sa mga cloud apps na ginagamit sa inyong organization. Sobrang halaga nito para ma-discover yung shadow IT. Alam niyo yun, yung mga apps na ginagamit ng mga empleyado na walang approval galing sa IT. Halimbawa, may isang empleyado na nagtangkang ilipat yung confidential company files papunta sa personal cloud storage niya. Naku, si Defender for Cloud Apps kayang-kaya niyang i-flag at i-block yung activity na yun. Okay, so bukod sa mga specialist guards na yan, meron ding mga fundamental, mga standard protocols na palaging naka-on para protektahan yung buong Microsoft 365 environment. Ito yung ating first line of defense, ika nga. Pagdating sa phishing, hindi lang isa, kundi maraming layer ang depensa natin. Una-una, yung spoof intelligence. Tinitingnan niya kung may nagpapanggap na galing sa isang trusted domain. Meron ding impersonation protection. Ito naman, nagfa-flag pag may email na ginagaya yung pangalan ng isang executive. Pero para sa akin, ang isa sa pinakamagandang example ng proactive approach dito ay yung safe links. Paano to gumagana? Ganito. Bago pa man ipakita yung email sa'yo, nire-write ng safe links ang lahat ng URL sa loob. So pag kinilik mo yung link, hindi ka diretso sa website. Dadaan mo na yan sa real-time scanning ng Microsoft. Ang galing, no? Kasi kahit malinis pa yung link nung una, tapos pinalitan ng malware kalaunan, safe ka pa rin. Mahaharang pa rin yan. Para naman sa anti-malware, gumagamit ang Microsoft 365 ng multiple scanning engines. Mas maraming mata, mas mataas ang detection rate. Pero ang pinaka-powerful na feature dito para sa akin ay yung Zero-Hour Auto-Purge o ZAP. Ito yung scenario. May isang email na may malware na somehow nakalusot sa initial scan at na-deliver na sa inbox ng mga user mo. Oh no, di ba? Pero huwag mag-alala. Kung ma-identify ng Microsoft na threat pala yun kahit ilang minuto o oras na ang nakalipas, si ZAP a-action. Automatiko niyang hahanapin at tatanggalin yung email na yun mula sa lahat ng apektadong mailbox. Protection siya na retroactive. Astig! Okay, so napag-usapan na natin yung mga depensa. Ngayon, pag-usapan naman natin yung nagpapagana sa lahat ng to, ang ating intelligence agency. Kasi dito talaga nanggagaling yung lakas ng depensa ng Microsoft. Itong threat intelligence ang nagaangat sa isang organization mula sa pagiging reactive, yung naghihintay lang ng atake, patungo sa pagiging proactive. So gaano kalaki yung intelligence na to? Tingnan niyo yung numero sa screen. Mahigit 65 trillion signals. Ulitin ko, trillion with a T. Yan yung dami ng signals na sinusuri ng Microsoft Threat Intelligence Center or MTST. Araw-araw. Galing yung mga signals na yan sa lahat ng dako. Azure, Office 365, Windows, Xbox, you name it. At dahil sa sobrang lawak ng data na yan, nakikita nila yung global attack patterns, natatrack nila yung mga nation-state actors, at namomonitor pa nila maging yung dark web para sa mga bagong banta. It's a massive operation. At yung intelligence na yan, hindi lang basta data. Nagiging actionable siya sa pamamagitan ng mga tools tulad ng Threat Explorer. Halimbawa, ito yung isang typical na workflow ng isang security analyst. Number 1, may na-detect na email threat. Okay. Number 2, pwedeng ipivot ng analyst yung investigation based sa sender o sa URL para makita niya kung saan pa ba na ipadala yung threat na to. Mula doon, step 3, maa-assess niya yung user impact. Sino ba yung nag-click? Sino-sino yung apektado? At as a final step, number 4, direkta na mula sa console, pwede na siyang mag-remediate. Pwedeng i-delete lahat ng malicious emails with just a few clicks. Ganun kabilis. So, para lang is-summarize, ito yung tatlong key intelligence tools na dapat nating tandaan. Una, yung MSTIC, gaya ng nabanggit ko, sila yung gumagawa ng Global Threat Analysis, the big picture. Pangalawa, yung Threat Explorer. Yan yung tool mo for real-time hands-on incident investigation. At pangatlo, yung Threat Analytics. Isipin nyo to na parang isang library ng mga in-depth human-written reports tungkol sa mga bagong threats na may kasama pang recommendation kung paano kayo magdedefensa. Very useful yan. So ayan, pagkatapos nating talakayin ng lahat ng yan, ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? It's all about building a proactive security posture. May tatlong bagay lang tayong dapat tandaan. Una, ang Microsoft 365 ay hindi lang basta-bastang produkto. Ito ay isang unified security suite. Pangalawa, integrated across workloads siya, kaya't may protection ka from email to collaboration tools to endpoints. At pangatlo, at para sa akin ito yung pinaka-importante, ito ay isang intelligence-driven defense. Pinapagana ito ng napakalawak na global telemetry ng Microsoft.